Pakilala. At itong message na to is, alam ko na hindi na bago sa akin. Mismo ang verse, mismo sinabi ay hindi na bago itong ano natin, pag-aaralan. Pero, bakit ba natin gusto pong pag-aaralan ito? No? Ito po yung pag-aaralan natin, kung bakit pa natin kailangan pag-aaralan ito. Tayo pong lahat muna ay sumandaling manalangin. Hindi po tayong patubay sa ating Panginoon. Yes, Heavenly Father, muli, nagpapasalamat kami Panginoon dahil mayroon kaming Diyos na mapagmahal, Diyos na kataas-taasan. At Panginoon, maraming salamat Panginoon sa patuloy Lord na pangunguna niyo po. Dalangin po namin sa oras po na ito na patuloy na subaybayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami na maunawaan Panginoon ang mayayaman na salita. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming pag-aaralan ito at sa inahin Panginoon binabalik ang pinakamatas na pulit na salamat sa Panginoon. Sige po, binasa na po ng ating kapatid yung verse kanina at gusto kong basahin muna yung nasa unahan nun. No? Binigyan ko po siya ng title na Love Your Brethren. Yan po yung title natin ngayon. At sabi po dito, basahin ko muna verse 11. 1 John chapter 3 verse 11. Sabi dito, ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampo ng diablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa. Ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. So, kung makikita natin doon sa first verse, no? Gusto tayong turuan ng Panginoon na magmahalan. No? Magmahalan. Bakit? Pinakita dito is, unang-una is, merong hatred na nagsimula. Ito rin yung simula sa Genesis. Ito yung first, no? Kapag patay. No? At ang bakit? Bakit nangyari yung pagpatay na to? No? Because of hatred. Nagalit siya sa kanyang kapatid. No? Pag pinag-aralan natin, dinalikan natin niya sa Genesis, no? Pinatay na niya yung kapatid dahil nainggit siya. Dahil kinalugdan ng Panginoon yung kanyang alay. I mean, yung alay ng kanyang kapatid na si Abel. No? Tapos sa kanya naman ay hindi. No? Bakit? Kasi hindi mabuti yung alay niya eh. Hindi ito yung pinaka-the best. Pero si Abel, binibigay niya yung pinaka-the best para sa Panginoon. Kaya siya yung kinalugdan ng ating Panginoon, yung mga alay niya. And then, nagkaroon po doon ng hatred or galit. Nagalit siya sa kanyang kapatid. Nagselos siya. No? So, yun yung unang mukha ng hatred. No? Sabi dito, hatred is as intense dislike. No? Sa Tagalog ay galit o pagkapuot. No? Galit o pagkapuot. No? So, kung i-imagine niyo po ano, sa isang kapatid, no? Personal na sa mga kapatid niyo, tingin niyo kaya niyo gawin niyo? Sa sarili niyo kapatid, physical na kapatid niyo, hindi niyo kaya. Bakit? No? Kasi mahal natin yung kapatid natin eh. Yung sa laman kapatid natin sa laman. Hindi natin kaya gawin yun. Pero imagine niyo nga po yung galit siguro ni Cain kay Abel. Bakit niya? Gano'ng kalaki yung galit niya sa kanyang kapatid, bakit niya nagawa yun? No? Na-mention niyo po kaya? No? Ako siguro kahit gano'ng galit ko sa kapatid ko, hindi ko kayang gawin yun. No? Kasi syempre, mangingibabaw pa rin din yung pagmamahal. Dapat, no? Lalo na sa ating mga Kristiyano, dapat mangingibabaw muna yung pagmamahal. No? Pero dito, pinapakita is merong hatred. No?
Merong hatred. So una, makikita natin doon is unang phase is yung hate, yung inggit. Merong inggit na nangyari. No? At wala pong natin, no? Wala po yung term na banal na pagkainggit, wala pong gano'n. Pagka po naiinggit kayo in a nice way, ang tawag po doon, inspirasyon. No? Kasi nakikita natin yung isang tao, nag-grow siya sa pananampalataya, ginagamit siya ng Panginoon, tapos, nai-inspire tayo. Yun po yung term doon, hindi po banal na pagkainggit. No? Pangit po yun, no? Kasi yung inggit yun eh, masama po yun. No? So dito, makikita natin, merong hatred. Sa pamagitan, yun nga, inggit yung nangyari. No? And, isang phase pa ng hatred is yung greed. No? Minsan, itong dalawa na to is nag-lead to self-centered. Mas iniintindi na lang natin yung sarili natin. No? Bakit ba natin pinag-aaralan? Minsan, hindi natin namumukhaan eh, na meron na pala akong hatred sa aking puso. Minsan ganun eh. Hindi natin napapansin yan, kahit mga Kristiyano na po tayo. Nagkakaroon po tayo ng hatred. No? Nagkakaroon tayo ng hatred. No? O galit. No? So, diretso po natin, no? And hatred, no, sabi dito, hatred on brethren, no? Hatred on brethren, kung meron kang galit sa iyong kapatid, no, it will kill your relationship. No? Yun po yung iingatan natin. No, minsan nagagalit tayo sa ating kapatid, lalo na pag ayaw natin yung galit, no? Pag merong, paano ba example, no? Minsan gano'n. So gusto ko lang, ayaw ko lang masyadong pag gano'n. Siguro naiintindihan naman po natin yung hatred, no? Once na ikaw nagkaroon ka ng galit sa kapatid mo, magkakaroon kayo ng gap. Magkakaroon kayo ng gap, no? It will kill your relationship, no? Iyon yung mangyayari. Mawawala yung relationship nyo. Kasi unang-una, pagka nagkaroon ka ng galit sa kapwa mo, sa mismong kapatid mo, sa pananampalataya, no? Lalayuan mo siya eh. Ayaw mo na siya makita. No? Sa umaga pa lang, minsan, makikita mo na siya. Especially kung kapitbahay mo siya. No? Or kung mari, every Sunday, makikita mo siya. Feeling mo nasisira na yung araw mo. No? Eh, ang cost nun, alam mo kung ano? Yung hatred sa puso mo. Which is, kahit mga Kristiyano na tayo, dahil hindi tayo perfect pa eh. No? Hindi pa tayo perfecto eh. Nagkakaroon tayo ng ganyan. At dyan tayo nadadaya ng kaaway. No? Una, small na hatred lang. Sumunod hanggang sa lumago na lumago yung hatred, yung galit mo sa kapatid mo, hanggang sa mawala na kayo ng relasyon. No? Hindi nalalalim yung relasyon nyo. Ganun din po yung nangyari sa unang mga tao, di ba? Kay Adam and Eve. Ganun din po yung nangyari. No? Dahil hindi sila sumunod sa Panginoon, nagalit ang Panginoon sa ginawa nila. And nahiwalay ang tao. So kailangan, bilang mga Kristiyano, matuto natin i-determine kung saan nagmumula yung hatred natin. No? Huwag yun yung maging way. No? And sa verse 16, gusto ko dito basahin sa verse 16, dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din naman natin ialay ang ating mga buhay para sa ating kapatiran. Sa ating kapatid, sa iba, brethren, sa iba, brothers and sisters. In other words, mga kapatid. No? Pakiclick na po. Sa una, love our brethren. Love needs to sacrifice life. No? Kung makikita natin sa verse 16, dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin.
So, unang-una, kailangan may sakripisyo tayo na buhay. Eh ngayon po ba, kapatid, anong gagawin natin? Kailangan po bang gawin yung ginawa ni Kristo para ma-express yung pagmamahal ko sa kapatid? Hindi na ganoon. No, wag po tayong magiging literal ba natin gagawin? Hindi. No? Ang gustong pakita dito ng ating Panginoon, syempre, yun yung kailangan nung time nila na mag-alay ng kanyang buhay. Ngayon, paano ba natin i-aalay yung buhay natin? No? Sa mga kabataan, nare-realize nyo ba na yung mga magulang nyo, inaalay yung buhay para sa inyo? Sa mga kabataan, no? Unang pag-aalay nila ng buhay nung niluwal ka. Yung mga magulang natin, yung nanay natin, yun yung muna nilang pag-aalay ng buhay, di ba? Nung pinapanganak nila kayo, hindi pa uso CS noon. No? Kalahating pa nila is nasa buhay. Na hindi mo alam kung mabubuhay or mamamatay. Eh habang lumalaki kayo, mga kabataan, nagsasakripisyo sila para palakihin kayo sa presensya ng Panginoon. Sakripisyo po yan. Binibigay nila yung buhay nila to raise you up para sa Panginoon. Sakripisyo po yun. Eh hindi ko naman po sinabing buhay ko nila ako. Hindi po ba pribilehiyo din po natin yun na ma-experience yung pagmamahal ng ating Panginoon? Privilege natin yun. No? Siyempre, alam naman natin na nagmamahalan yung mag-asawa, kaya nagkakaroon sila ng anak. Yun yung expression nila. Kaya ikaw, na kabataan, expression ka ng pagmamahal ng iyong mga magulang. No? At yung pagkabuhay natin na to, privilege to. Na magamit tayo ng ating Panginoon, na ma-experience natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Our evangelist, no? Our evangelist, yung mga kapatid natin umahayo, sacrifice yung buhay nila, sinasakripisyo nila yung buhay nila. Lalo na yung mga may edad nating mga kapatid, umahayo pa. Di ba? Umahayo pa para ipangaral yung ebanghelyo. Sa halip na, dahil nga may edad na sila, pwede naman sa bahay na sila. I-rest na lang nila yung buhay nila hanggang sa kunin na sila ng Panginoon. Pwede naman yun. Pero hindi. Hindi nila ginagawa na gano'n. No? Another person, si Pablo. No? Si Pablo, kung sa panahon natin ngayon, is parang attorney po siya. Noong panahon nila. And then, iniwanan niya yung kanyang pamumuhay. No? Ano yung naging trabaho niya? Anyone? Ano naging trabaho niya after niyang maging evangelist? Nung nakilala ng ating Panginoon. No? Bukod sa evangelist, tent maker. Gumagawa ng tent. Yun yung naging trabaho niya. Para suportahan yung gawain ng Panginoon. Sakripisyo po yun. No? And lahat ng mga tao na nagmi-ministry, lalakatin ko na, lahat ng tao na nagmi-ministry at ginagawa niya ng buong puso, no? Even yung paglilinis ng chapel, paglilinis ng upuan, no? Pag ginagawa niya ng buong puso para sa Panginoon, sakripisyo na po yan. Sakripisyo na po yan. And another one, no? Si Moises, no? Paano niya in-express yung pagmamahal niya, no? Sa Israel. No? Nilid niya yung Israel hanggang sa lupang pangako, pero hindi siya nakarating. No? Hindi nakarating si Moises. No? Nilid niya yung Israel. And then one time, alam natin yung istorya, gumawa ang Israel ng gintong guya nung nasa pa si Moises, no? At nagkasala yung bansang Israel. And then, eto ang nangyari. Ano ginawa ni Moises? Kinausap niya ang Panginoon, nag-pray siya. No? Napakawarin yung bansang Israel. No? Kung hindi mo, Lord, patatawarin yung bansang Israel, burahin mo na rin po yung pangalan mo sa aklat ng buhay. No?
Okay lang po ba sa inyo yun? Na ganon? Ibuburahin yung pangalan nyo, tapos masasama na lang kayo, hayaan nyo sa yung Israel lang. Parang ganun. So, kung titingnan natin, na-express yung pagmamahal, no? As a leader, kamukha ni Moises. Siyempre, gusto ni Moises, lahat masave. Lahat makapunta dun sa lupang pangako. Kung hindi mo sila hayaan, Panginoon, burahin mo na rin po yung pangalan ko. Imagine niyo po yun. Parang ang bigat. No? Ganun niya express yung pagmamahal niya. And yung mga apostles, no? Lahat sila may trabaho, Fisher. Yung iba, si Matthew, parang kumbaga sa time natin, parang BIR siya eh. No? And then, sinacrifice nila lahat ng trabaho nila. Iniwanan nila yung pamilya nila. And then, sumunod sa ating Panginoon. Sakripisyo yun. So, ito, hindi man literal na buhay, no, na namatay sila, nakamukha lang sa ating Panginoon, pero yung isinero mo yung buhay mo, ginawa mo yung buhay mo ay inalay mo para sa Panginoon, sa mga ministry, sakripisyo na po yun. No? You sacrifice your life na pag ganun po yung ginagawa natin. No? Next, siyempre, nanagandad, no, ang ating mismong Panginoon, Hesus Kristo. Mismong ating Panginoon Hesus Kristo. Pero titingnan natin kung tayo, no, kung titingnan tayo ng Panginoon, kung ang tinignan ng Panginoon, yung mga gawa natin, hindi na siguro magsasacrifice ang Panginoon. No? Pero dahil pure yung pagmamahal ng ating Panginoon, gusto tayong iligtas, no? Sinakripisyo niya yung kanyang buhay para sa atin. So, yun, makikita natin is love need to sacrifice life. No? So, kailangan natin magsakripisyo ng buhay. No? Kailangan natin sakripisyo yung buhay natin para sa ating mga kapatid. No? Para sa ating mga kapatid. Next. Love needs to be shared. Sa verse 17, sabi dito, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siya umiibig sa Diyos? So, kung makikita natin dito, no? Love is, yung pag-share is expression of love. No? Paano mo ikaw masasabi na may pagmamahal yung isang tao kung hindi mo siya share kung ano yung meron ka? No? Material blessing yung sinasabi dito. No? Specifically, sinasabi dito is may kaya. No? Hindi ibig sabihin yung mga mayayaman lang ang pwede mag-express ng love. Alam niyo po yung iba, kahit hindi sila mayayaman, kaya nilang magbigay sa ating mga kapatid. No? Kahit hindi mayayaman, nakakapagbigay. Basta gusto nila itulong ito sa Panginoon. No? Medyo daanan ko lang po ng konti. No? Gusto ko lang pong ipakita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Nung Christmas program po natin, alam niyo po yung pera ng church natin, hindi aabot talaga. No? Pero, may mga kapatid po na hindi naman po mayaman, pero nagbigay sila. Nagbigay sila ng pera, ng mga, yung mga naiuwi natin. No? Sino po walang naiuwi? No? Gusto ko lang pong pakita dito, it's an expression of love. No? Shinare nila. No? Kahit maliit na bagay, kahit maliit na halaga, ibinigay nila out of love. Ano? Yung iba po, kinakausap, yung iba po hindi na po kinakausap, kusa po talaga silang nagbibigay. No? And it is an expression of love, to share what you have. No? Yung pag-share natin kung anong meron tayo, financially, kahit ano, meron ka na pinatangkilik mo, basta't ibinigay mo sa kapatid mo, in-express mo yung love.
No? And then, syempre, yung mga kapatid natin na nagbibigay ng, yun nga, ng financial support, no? Hindi lang naman dito. Hindi lang naman sa atin. May mga kapatid din tayo na iba. No? And last, eto na, baka naantok na kayo eh. Last but not the least, no? Love needs to be shown and to be true. No? Love needs to be shown and to be true. Verse 18, sabi dito, mga anak, huwag tayong magmahalan sa pamamagitan lang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So yung pagmamahal, okay lang po ba sa inyo na sabihin ko na pagmamahal? Na mahal ko po kayo, pero hindi nyo naman po nakikita. O sa mag-asawa na lang, no? Sino ba bagong mag-asawa dito? Si paring Jed, tsaka si Laika. No? Okay lang ba sa'yo paring Jed na sabihin lang na mahal, pero hindi niya na-i-express? Pare? Hindi. Kailangan na-i-express. Meron. Pinapakita. Sino-show. No? Pinapakita yung pagmamahal. No? Kailangan meron nun. Pinapakita. Ine-express and sabi doon, it needs to be true. Kailangan totoo yung pagmamahal. No? Hindi yung fake na pagmamahal. Kailangan pag in-express mo yung pagmamahal mo sa iyong kapatid, no? Sa ating mga kapatid, totoo. Walang halong pagpapanggap. No? Nandun yung concern. No? Talagang pag nagmahal ka, syempre nandun yung concern. Yung sympathy. Ano? Hindi lang basta sasabihin mo na, hindi totoo, mahal kita. Pero hindi nakikita. Mahirap yun. Hindi sigurado yung pagmamahal na yun. No? And the best thing that shows love, no, na ipinakita ay yung ating Panginoon. Pareho. Nung ialin niya ang kanyang buhay din sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Halos karamihan ng kanta ngayon, no? Mapa-secular, no? Dahil more on secular, no? Kahit mga paibang lingwahe pa, puro yun ang hinahanap, no? Yung pagmamahal, no? Puro yung pagmamahal. Ito yung perfect na pagmamahal eh. Yung mismong ang ating Panginoon sa Kristo, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay. No? Pag may mga nakita ko na lyrics na mga kanta sa ibang lingwahe eh. No? Hinahanap nila is puro yung pagmamahal. No? Yung what is love ng ewan ko kung anong kumanta ng Korean star. No? What is love? Hinahanap nila. Hindi nila alam yung pagmamahal. No? At sinasayaw pa hanggang ngayon sa mga TikTok na makikita natin. Hindi nila alam yung pagmamahal. Hindi nila alam yung mukha ng pagmamahal, ng tunay na pagmamahal. No? Meron pa ako nakita na parang lyrics niya is, I'm ready to love. Parang mga ganon. So, kung makikita natin, ang mundo ngayon, hinahanap mo talaga yung pagmamahal. Hindi nila matagpuan eh. Ayaw kasi nila magbasa ng Biblia. No? Nandito yung pagmamahal sa pamamagitan ng ating Panginoon. No? Ito lang yung pagmamahal ng ating Panginoon. And, for conclusion, meron ba? So, sa conclusion, no? Alam niyo po, love give us bond. No? Bond. Ano ba sa Tagalog ba? Pagkakaisa, tama ko ba? No? Big kiss, no? Nagkakaroon na, yun yung nagbibig kiss sa atin, no? Yung love, no? Imagine niyo sa mag-asawa, paano sila magkakasal? Paano sila magpapakasal? Paano sila magkakasundong magpakasal? Kasi love nila yung isa't isa. Kaya nagkakaroon ng matrimony eh. Kasi nagkakaroon sila ng bond. Diba? So love give us bond. And hatred give us separation.
No? Kaya sa mag-asawa, kapag hindi na rin nila mahal yung isa't isa, ang solusyon ng mundo, no, paghiwalay na sila. So, hindi po ganun sa mga Kristiyano. Sa mundo, ganun. No? Hiwalay, pag hindi na mahal. Pag mahal, yun ulit, bad ulit. So, kailangan natin, bilang mga Kristiyano, no, mawala dapat yung hatred sa atin. No? Mas mangibabaw sa atin yung love. No? Kung ang Panginoon, yun yung tinignan sa atin, yung mga kamalian natin, hindi na siguro siya bababa. Pero hindi eh. Yung pag-ibig niya, yung gustong i-express dito, yung pagmamahal niya sa atin. No? And na-express niya yon nung namatay siya para sa ating lahat. No? So sana, dito sa last part ng verse 16, no? Dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ito yung part. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ibig sabihin, tayong lahat is merong responsibilidad. No? Na meron tayong responsibilidad na ialay yung ating buhay para sa ating mga kapatid, para sa iglesia. No? Yun yung ginawa ng ating Panginoon eh. No? So kailangan, ganun din tayo bilang mga kapatid, ialay natin. No? I-join natin, ipasok natin yung sarili natin sa mga ministry. No? I-ano natin, itulak na natin yung sarili natin. No? Kasi ang lain na nating message na narinig eh, about dito eh. Minsan talaga, kahit itulak namin kayo, hindi talaga. Ang importante, ang kailangan lang talaga natin is itulak natin yung sarili natin to expose din sa ministry na ating Panginoon. No? Kailangan natin yung willingness, yung pagmamahal para ma-express din sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid. Sana po ay mas naunawaan natin ng purely at totoo yung pagmamahal na gustong i-express ng ating Panginoon. Tayo kong manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras po na ito. Dalangin po namin na sa mga oras po na ito ay naunawaan namin, Panginoon, natutunan namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon, to sacrifice life, Panginoon, to share, Panginoon, ang buhay namin sa aming mga kapatid. At patuloy, Panginoon, na maging totoo kami sa aming pagmamahal sa aming mga kapatid, sa aming iglesia, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na turuan niyo po kami to show love and to be true, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo binabalik. Ang pinakamataas na po rin ko salamat sa Panginoon. Amen.